At dahil nag-crave ang lola ninyo sa puto, tara, samahan ninyo akong gumawa nitong puto with cheese and salted egg. So first, paghihiwalayin natin ang egg yolk at egg white. 6 pieces na eggs ang ginamit ko dyan. At itong egg white, lalagyan lang natin yan ng cream of tartar para gumawa ng meringue. Kung wala kayong cream of tartar, pwede ang lemon. At kung wala ding lemon, pwede ang vinegar. At dito naman sa ating mixing bowl, ilalagay natin yung 2 packs or 500 grams ng Maya pancake mix. O Maya, baka naman. And then, add natin itong 6 pieces ng egg yolk. Lalagyan din natin ito ng 1 teaspoon ng baking powder. After nating mamix yan, ilagyan natin ito ng 1.5 cup of water. So, dahan-dahan na lang yung paghalo nitong ating mixture para hindi siya ma-overmix. And then, kung may nakikita pa kayong mga lumps, gumamit na lang kayo ng spatula at medyo press nyo siya para madurog yung mga lumps. So, after nyan, dito naman tayo sa folding technique. Ito yung i-combine natin yung lighter ingredients, which is ang ating meringue, dito sa ating heavy ingredients na butter or yung ating mixture. At kailangan din dahan-dahan lang yung paghalo natin dito para hindi mag-deflate yung ating gagawing puto. And after nyan, lagay naman natin ito sa ating mga molder o kahit anong lalagyan na pwede nating magamit pang steam. At dahil aluminum pan yung gagamitin ko, pinahiran ko yan ng margarine. Pero pwede rin kayong gumamit ng mantika, kahit anong klaseng cooking oil na available sa inyong mga bahay. At habang nagsasalin ako nitong ating butter sa ating molder or at aluminum pan, nagpakulo na ako dito ng tubig. So, kailangan pagkalagay nyo sa ating molder, isasalang agad natin ito sa steamer para hindi na ma-deflate yung ating mixture at maganda yung alsa ng ating puto. And yes, medyo matrabaho itong ating recipe for today. Dahil after 10 minutes ng pag-steam, ilalagay natin itong salted egg at ang ating cheese. So, bakit nga ba kailangan pang maghintay ng 10 minutes kung pwedeng sa umpisa pa lang ay ilagay na itong natitirang ingredients? My answer is, kung gusto mong maging Titanic yung iyong salted egg at cheese, go! So, after natin mailagay yan, steam ulit natin ito for another 10 minutes. And indication din na luto na yung ating puto kapag tinusok mo siya ng toothpick at paglabas nito ay malinis. O diba? Worth it yung paghihintay natin ng 10 minutes dahil hindi naging Titanic yung ating salted egg at cheese. So ano pang hinihintay nyo? Gumawa na rin kayo nito. Perfect ngayong holiday season. Thank you sa panonood!